Tinawag akong malandi ng mga magulang ng best friend ko. Ngayon, ang anak na nila ang buntis. Hi Pocoyo Confessions, ako si Clarice, 21 years old at third year college student dito sa Dagupan, Pangasinan. Mahilig ako sa fashion, makeup at dressing up. Ako yung tipo ng babae na kapag nasa beach, nakabikini talaga. Kapag nasa bar, nakadress na medyo sexy at marunong magparty. Para sa iba, liberated ang style ko. Pero sa totoo lang, masaya lang ang buhay ko at confident ako sa sarili ko. Hindi ko ikinahiya kung sino ako. May best friend ako, si Jamie. Siya ang total opposite ko. Simple manamit, halos walang makeup, mahaba palagi ang palda, sobrang tutok sa pag-aaral. Active pa sa editorial club sa school namin at vice president pa siya. Siya yung tipo na laging may librong hawak at may ballpen na nakasukbit sa tenga. Sabi nga nila, kami ni Jamie parang langit at lupa. Pero ito na ang problema. Ayaw ng mga magulang ni Jamie sa akin, lalo na yung mama niya. Ayon sa kanila, masama akong impluwensya. Sabi pa nila, nakakahiya kang kaibiganin ng anak namin, Clarice, kasi ang ayos mo parang malandi. Puro makeup, puro short dress, puro bar. Ang gusto nila para kay Jamie ay yung mga kaibigang simple, tahimik at old-fashioned gaya nila. Yung tipong kapag umuwi ng bahay, diretso aral at hindi nakikisalamuha sa kung sino-sino. Sa totoo lang, sobrang sakit pakinggan. Parang minura nila ang buong pagkatao ko. Pero ang mas masakit pa, mismong si Jamie ang nagsabi sa akin, Clarice, ayaw nila na lagi tayong magkasama. Sabi nila baka mahawa ako sa kalandian mo. Nang marinig ko yun, halos lumuha ako. Hindi dahil nawalan ako ng kaibigan, kundi dahil hinusgahan ako base lang sa itsura at lifestyle ko. Ang totoo, wala akong boyfriend. Oo, may mga fling-fling ako pero hanggang doon lang. At FYI, kahit anong isipin nila, I'm still a V. Hindi ako perfect, pero alam ko ang boundaries ko. At proud ako kasi ang mga magulang ko kahit nakikita nila akong nagme-makeup, naka-crop top o nagpa-party, never nila akong hinusgahan. Supportive sila as long as kaya kong panindigan ang sarili ko at hindi ako nawawala sa direksyon ng buhay ko. Kaya noong lumipat si Jamie ng boarding house at tuluyan kaming nagkahiwalay ng landas, tinanggap ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, kung yun ang gusto ng pamilya niya, wala na akong magagawa. Pero after 6 months, isang gabi tumawag si Jamie, umiiyak siya. Nang magkita kami, sa kanya inamin, buntis na siya. 1 month pa lang, wala pang nakakaalam, lalo na ang pamilya niya. Maliit pa kasi yung tiyan niya. Halos mapatigil ako sa upuan ko. Siya yung good girl na pinagmamalaki ng magulang niya. Siya ang naunang nadapa. Hindi ko siya pinahiya o sinumbatan. Niyakap ko siya kasi alam ko, hirap na hirap siya. Pero sa isip-isip ko, parang bumalik sa akin lahat ng sakit. Layuan mo si Clarice, baka mahawa ka sa kalandian niya. Pero ngayon, sino ang naunang nadapa? Kaya ito ang aral na natutunan ko. Huwag tayong basta manghusga ng tao base sa panlabas na anyo o lifestyle nila. Hindi porket mahilig mag-makeup, malandi na agad. Hindi porket mahilig mag-bar, wala nang respeto sa sarili. At hindi rin porket simple at tahimik ang isang tao, exempted na siya sa pagkakamali. Hindi ako masaya na nagkamali si Jamie kasi mabait siyang tao at deserve niya ng maayos na buhay. Pero sana makita ng mga magulang niya na hindi porket iba ang fashion, hindi porket mas outgoing ang style ay masama na agad. Sana matuto sila na hindi nila kontrolado ang buhay ng anak nila. At para sa lahat ng mga magulang, huwag masyadong mapanghusga. Hindi kayo ang laging tama. Minsan, yung mga taong tingin nyong masama, sila pa ang kayang magturo ng totoong aral sa anak nyo. Sa huli, ako pa rin si Clarice, mahilig mag-makeup, nagpa-party at nakadress. Pero kahit kailan, hindi ko ikinahiya ang sarili ko. At ngayon, napatunayan ko na minsan, mas mabigat ang karma sa mga taong mabilis humusga. Yun lang po Pocoyo, salamat.